Sinasabi kong ex-soldiers. Dahil sundalo naman sila, nag-alay ng buhay nila. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse, yung pinagdideliveran nila ng maleta, hindi man lang nila, Hindi kinundina. walang pagkukondena. Opo, oo. Takot na takot silang kondenahin yun. Samantalang ang mga maleta, sinasabi na nga ng mga taong ito, ay dinala doon sa mga bahay na yon. Hapon sa ating lahat, Opo. lalong-lalo na sa inyong dalawa na alam ko naman na napakarami yung dala-dala na gusto nating talakayin sa araw na ito. Kaya minabuti kong dito na lang pumunta Dito tayo magsesyon. kesa pumunta pa ako roon. Alam niyo na kung ano yun. Pero hindi ako na-inform. Pula at asul pala ang suot natin ngayon dapat. Hindi naman kami nag-usap siguro. Nagkataon lang. Oo nga po. No? Mukhang, mukhang nagkausap kayo ni Kuya Benny. Ako hindi ata. Hindi, ano lang sa kulay? Orange to orange. Orange. Parang may binabadya kayong dalawa yung mga kulay natin. Ano? Nako. Anyway, Sen, bago tayo magpatuloy, meron po isang nakalulungkot na pangyayari. Ito po yung nakakakaba, yung ating mga kababayan sa gawin ng Mindanao. 7.8 na lindol ang naramdaman po. At nakapanghihilakbot yung isang gusali doon na kumulapso. Kitang-kita po sa video na yung gusali na isang fast food sa kasataas. Gumuho talaga. Himpiran ng radyo pala na sa taas, isang FM station. Yes. San, baka yun, Ayun. baka may mensahe po kayo doon sa ating mga kababayan, may mga kamag-anak na nanonood ngayon tungkol po sa pangyayaring ito. Nakakalungkot din na nagkaroon na naman ng ganyang klaseng sakuna sa Mindanao ito dyan. Ano? Opo. Alam ko, ang pinaka-epicenter nito doon sa may Sarangani. Sarangani. Kuya Benny, ano? Pagka ganitong dumarating ang mga ganyang mga kalamidad, na lalong-lalo na yung lindol, walang ano yan eh. Ay, Hindi mo napupursiya, walang hindi mo napoporka, walang forecast yun, mabuti pa yung bagyo. Opo. Alam natin kung gaano ang lakas, gaano itatagal, kailan sasapit. Pero ito, wala pang naimbento po kasing mga kasangkapan na pwede nating i-predict po yung yung Lindol. Yung pagtama ng lindol. pagtama at kung saan yung Ayun, pinaka-sentro niya. Baka sakaling bukas makarating kami ng isang kasama ko. Ayaw muna niyang pabanggitan sa ang pangalan niya. Pupunta ko kayo, mag-abot kayo ng tulong doon sa ating mga kababayan. Nag-uusap kami ngayon na opo. hanggang kaninang dumating ka, baka Mabuti. sakaling maayos namin. Baka kahit na papaano lang Opo. ay makatulong naman tayo. Mahalaga po yan doon sa ating mga kababayan. Yung maliit na bagay, lalo sa ganitong pagkakataon, napakalaki po yan sa kanila. Sen, no? Mantakin nyo yan, yung mga bata. Kasi bali ba naman, Kuya Benny, Sen, simula ng unang araw po ng klase ngayon, di ba? First day of classes, Pero ang pinagbabadya naman, nagkakaroon daw ng flag ceremony. Ayun, Nung kasalukuyang mangyari yan. Kung kaya't So nakalabas sila. nasa labas Opo, sila. opo, mabuti. Nasa labas yung mga estudyante. Bumuho rin yung eskwela. Oo. Kasi 7:37 eksakto 7:37 a.m. nang maganap Flag po ito. ceremony talaga. Yes po. Kung yan ay yung oras siguro kalagitnaan ng klase. Pero may naiulat na ata mga namatay, May mga reported na ata Wala pang Ano bang update? wala pang malinaw pero sa ngayon. Meron Oo, pero ngayon nakita mo talagang gulong-gulo yung mga kababayan natin diyan. Ang nakapanghihilakbot, yung kanina, yung gusali po ng isang fast food chain. Mabuti na lamang, wala yung mga customer na sa loob, no? Hindi, tsaka makikita mo nasa Ayun, labas na yung kanilang mga Ayan mga staff nila, yung mga naka-blue na yun. Yan. Dito sa bandang baba. Ang mga staff nila, nakalabas na So, maaari natin masabi na wala nang tao sa loob ng building na yan nung nangyari yan. Siguro nung naramdaman nila yung pag-uga, nakalabas agad. At saka yung itaas pala niyan, parang FM station Ayun. So, in-expect po, Sen, bukas ay personal kayong pupunta sa Pinag-uusapan pa parte na yan. namin, Jen. Opo. Pinag-uusapan namin, mapapinalize namin maya-maya ng konti pagkatapos ng program natin.
Aha. Dati po sa bagay kasi kakapangyayari pa lamang. Dati po sa Kamara, 'di ba nagdo-donate kayo parang 5,000 each congressman, no? 5,000 o 10,000 para may abot diyan. Bagay, 24 kayo sa Senado. Nung nasa house pa kami. Opo, oo. Ayun. Ayun naman takin mo Biglang bumagsak. hanggang andun sila, oh. Ang lakas po, mga kababayan, ay 7.8, ha? Yun, Pati dumuduyan. yung aftershock, ang lakas din. Oho. Mahigit Yan po. 6 din yung aftershock na naramdaman nila riyan. Yun ang pinakamalakas. Oho. Ayun. Magantabay rin po kayo sapagkat sa kabuuan ng ating palatuntunan, baga matatalakay tayo ng mga inihanda nating paksa, ay pipilitin nating maisingit yung mga live reports ng ating mga reporters dyan po sa iba't ibang lugar kung saan naramdaman ang paglindol. Ang report naman po, nagkaroon din ng tsunami warning kanina, pero nasaan ba yun? Ibahagi ko lang siya, no? At Kuya Benny, saglit lamang po, ha? Para lang ma-update tayo ukol sa bagay na ito. Nagpalabas po ng tsunami warning ang PHIVOLCS, naitalado po kasi ang pagyanig, yun nga, 7:37 a.m., may lalim po na 33 kilometro, medyo mababaw, kaya ramdam na ramdam po sa ibabaw ng lupa. Sa lakas daw po ng pagyanig, naitala ang, iba't ibang intensity. Yun hong tsunami alert ay itinaas din po ng ating mga ahensya ng pamahalaan, pero wala po namang naiulat na naganap pong tsunami sa mga karagatan. Bagamat, yun nga po, naging mataas ang pag-alon. Pero hindi po naman naging ito'y ganap na tsunami. Ayan. Opo. Sige po. Mamaya, ha, magantabay kayo kung ano magiging kaganapan ukol sa bagay na yan. Update tayo dyan po sa mga lugar na tinamaan po ng lindol. Dito po naman sa Metro Manila, hindi po lindol ang tumama. Pero parang inabangan din po ito ng marami. Sa Senado, kanina po. Kala nila lindol pero kuwitis lang pala. Ganun mo pa. Sabi ni Kuya Benny. Ibig sabihin, ina-expect nila malakas ang putok. Hindi pala. Kung ganun ang ibig sabihin. Ang amin pong binabanggit kanina ay nagpatawag po ng Blue Ribbon Committee, Gatchalian Group. Sa pangunguna po ng kanilang chairman na si Senator Erwin Tulfo. Una, Sen, bilang isang senador po, ano ang naging reaksyon ninyo sa pangyayaring ito? Makwentuhan nyo man kami kung ano yung nangyari talaga kanina. Wala naman ako dyan eh. Yun na nga po, yun na nga po. Ho. Kaya lang, ang masasabi ko sa inyo dahil yung pagkaka-create ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Erwin Tulfo, ang sabi nga namin ay unauthorized, irregular, illegal, unconstitutional. Dahil ang pinagmulan niyan ay reorganization na ang nagpasya ay 12 lang na miyembro ng Senado. Sa makatwid, hindi nila iginalang mismo yung saligang batas na kung saan ay sinasabi na magkakaroon lang ng pagkakataong mag-transact ng business ang Senate kung merong quorum. Opo. At ang basis ng quorum sa aming pagkakaalam, at ito naman ang talagang pinanindigan namin, ay 24 senators. Opo. Hindi ko mo nagtatago si Senator Bato de la Rosa o kaya naman ay nakapiit si Senator Jinggoy, ay inalisan na sila ng kanilang status bilang kasama naming mga senador. Nananatili po silang senador. Opo. Ang napakahirap kasi nating kalagayan ngayon, Kuya Benny, napapansin mo naman, napakarami ng mga katauhan ngayon na talagang sumasawsaw dito sa pinag-uusapan nating power grab. Yun nga ho gusto namin itanong dahil sinasabi na maraming legal minds ang nagsabing sila po ang legal. Kayo po bilang abogado, paano po natin mapaliwanag yun? Dahil
Sila ba talaga yung ano? Sila ba talaga yung abogado o yung pinakamataas na otoridad na dapat natin pakinggan? Ako, Kuya Benny, Sen, 24 na yung abogado na tanungan ko eh. 24 din ang sagot na. Ngayon, namumroblema ako kung paano ko lalagumin yung 24 na dahil kasagutan na yun, Sen eh. yung ganun hong sitwasyon hindi tuloy malaman ng tao kung ano yung tama at mali talaga sa pangyayaring yan. Yun nga yung nakakalungkot, Jen, Kuya Benny, dahil sa napakaraming gustong magpaliwanag. Hindi mo naman malaman kung ano ang political motivations ng bawat isa. Pero yung karamihan sa kanila, alam natin sapagkat meron silang political colors eh. Ayun. May political leaning na tinatawag. Halimbawa, yung palaging nababanggit dito sa programang ito, yung ex-justice ng Korte Suprema na hanggang ngayon ay pinipilit niya na sumang-ayon doon sa proposition na yung 12 ay sapat na para mag-constitute ng quorum. Ang binabanggit kanina ni Kuya Benny, yung nabasa niya sa dyaryo. Opo. Isang malapad na dyaryo na nasa page 2. Litrato ko pa nga eh. Ang pinaka-title, ito, anunsyo ito hindi siya parte ng ano eh. Hindi siya balita, advertorial siya. Advertisement siya, isang pahinang advertisement. Na sa aking palagay, ang nag-advertise nito sapagkat itong simbolo ng ng IBP. Integrated Bar of the nandito. Philippines. Nakalagay dito yung Integrated Bar of the Philippines. Ito yung kanilang pinaka-title. Napakalaki. Pag binasa mo, Great Legal Minds Agree. Tapos sa ilalim ng malaking titulo na yon, The Senate leadership of Gatchalian is valid and binding. So, doon pa lamang sa pinakatitulo, Kuya Benny. Alam na, talagang nakalinyado sa Hadis. Ito ay masyadong masasabi kong mapangahas na claim eh. Great legal minds agree. So, pag binasa mo yung mga great legal minds na nasa baba, siguro mga 15 tao lamang ito na yung mga iba'y dekano ng mga law schools ng iba't ibang lugar. Pero kung aakuin mo yun, sa akin palagay masyadong presumptuous yung kanilang pagkiklaim ng ganon. Hindi lamang unfair sa mga kapwa ko abogado. Ako, okay lang sa akin yun eh. Pero sa aking palagay, yung nabubuhay ng mga abogado ngayon, tinatansyo ko mga 70,000 ang mga nabubuhay na abogado ngayon. So, ibig mo sabihin, sinangguni mo ba yung 70,000 na abogado ngayon para lang makagawa ka ng isang consensus na makakuha ka ng consensus na kakatawanin ng halimbawa ng 15 hanggang 20 sabi mo na 20 mga dekano ng mga law schools. Sila pala ang kumakatawan sa ano ba yung great sa Tagalog? Pinakadakilang legal na pangkaisipan. At silang lahat ay sumasang-ayon sa proposition na yung ginawa nung yung naganap na event nung June 3 na pinangunahan ni Senator Gatchalian ay talagang legal and binding. Ano sa palagay ninyo? Ayun nga po, Sen, actually meron din ako nakitang mga grupo at saka mga abogado na ngayon ay dinidispute nila yung stand na ito ng Integrated Bar of the Philippines. Marami yan, hindi na ako magbabanggit isa-isa. Pero mga kilalang abogado rin po ito na sinasabi nilang hindi naman sila tananong ng IBP na o kaya ng pamunuan ng IBP para lagumin ang isang sentimiento na yun nga ang pananaw ng IBP sa kabuuan ng mga abogado sa ating bansa, Sen. Tama siya kasi ako bilang kasapi ng IBP, wala namang tumawag man lang sa akin o nag-text sa akin. Sana man lang kung merong national na census o kaya survey. Kunyari, pinasasagot kami. Okay ba itong... Pinadala ko naman yung statement. Ito yung stand natin. Okay ka ba? Kung okay ka, yes. O kaya kung no. Siguro,
baka sakaling merong semblance ng consensus getting. Halimbawa, opo, oo. Ang problema, bigla na lang lumitaw noong June 4, 2026, yung isang statement na may pamagat na official statement on what constitutes a legitimate quorum for the Senate to conduct official business. Opo. Yung statement din, Kuya Benny, ay attributed sa isang entity na ito nga, IBP, official statement nakalagay, pero nanggaling sa Office of the Director for National Communications. Okay. Pero pinalalabas nila IBP official statement. Oho. Ngayon, kinakailangang malaman ng ating mga kababayan na meron pong regulasyon ng rules of court natin Oho. na kung saan yung legal operations ng IBP ay nakasalig din sa rules of court na pinromulgate ng ating Korte Suprema. Meron pala Ibig yan, sabihin, no? lahat Oo. ng gagawin, lahat ng tuntunin, Opo. nakasalig dun sa Rule 139-A. Okay. Ito kasi yung tuntunin na kumakatawan sa IBP. Opo. Isa yon. At po pwede rin gamitin yung kanyang yung bylaws ng IBP Opo. na may petsang 1974. Okay. Oho. Itong IBP bylaws, tinangka itong i-revise sa dalawang bagay. Oho. Una, yung kung paano i-amend nila yung election method at saka yung election matters. Ano? Basta po sa election lang. Sa pamunuan po ng IBP Sa pamunuan ng IBP. Okay. Oho. At yung isa naman ay yung mga members ng IBP na maaaring sumama sa government service. Oho. At kung paano yung eligibility nila for election. Okay. Yun lang ang proposed amendments. Okay. Ngunit hindi pa pinagtibay ng Korte Suprema, nakabinbin. Oho. So, meron lamang proposed revision Opo. doon sa dalawang bagay na binanggit ko. Kaya lang, como hindi naman napagtibay at kahit napagtibay, hindi naman naging daan yon para makagawa sila ng statement eh. Oho. Alam mo kung bakit? Yung Section 13 Opo. mismo ng Rule 139-A ng Rules of Court. Itong Rules of Court kakilala ng ito ay alam lahat, parang Biblia ito ng lahat ng abogado eh. Okay. Opo. Ang nakalagay doon ay the IBP, sabi niya, is strictly non-political. Okay. And every activity tending to impair its basic feature is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. May pagbumutang Sa mga tuwid, hindi sila pwedeng gumawa ng isang political statement. Oho. Ayon mismo sa tuntunin namin ng mga abogado. Opo. So, Section 13 yun, Rule 139-A. Okay, ngayon, maski sa IBP bylaws, Opo. na may petsang 1974, Section 66 dyan, ano? Opo. Oho. Ang sabi rito, public statements, no committee Oho. or member thereof shall publicly express any opinion or conclusion respecting the assigned functions or work of the committee without previous authorization from the Board of Governors or the Executive Committee. Oho. Ngayon, wala namang malinaw na ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee ng IBP. Opo. At wala rin namang committee na ang tawag ay Committee for National Communications na kung saan di umano nagmula yung IBP official statement. Oho. So wala pala yun. Walang committee ang ganun. Sa ilalim ng IBP. Walang committee ganun. At kapag kahit na may committee ganun, maliwanag dito na nilabag nila yung Section 13, Rule 139A Oho. ng IBP. Rules of Court. Rules of Court. Rules of Court. Rules of Opo. Oho. Parang kung tawagin namin ito, Rules of Procedure. Ang mga abogado parang Biblia nila ito eh. Oho. Ito yung pinagmumula ng tinatawag na remedial law. Okay. Karaniwan ay kinakabisa yun, lalo na yung mga practicing lawyers. Kailangan kabisahin mo yun para pagharap mo sa Sa korte. korte,
hindi ka naman masyadong Napag-iwanan. napag-iwanan. Kasi yun ang palang rules of court. Ngayon, kung ito ay alam nila, hindi dapat sila gumawa ng IBP official statement. At kung ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee, makakalabag sila rito. Kung hindi naman pinayagan, bakit lumitaw yung IBP official statement? Sino ang promotor dito? Kaya maliwanag, tingnan mo dapat sana yung IBP, nung makita nila ito, teka muna, saan ang galing yun? Pinayagan ba natin yun? Kung pinayagan, nagkamali po kayo, baka magkaroon po kayo ng problema dahil ang sinasabi rito is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. Ibig sabihin, may kaparusahan po ito. Kung hindi naman ho nila pinayagan, ano hong gagawin nila? Ganun nga. Dapat tiningnan nila sino yung gumawa nito sapagkat ito ay inakala o ipinalitaw nila, ipinakita nila na nanggaling sa IBP. Dapat i-disown nila ito. June 4 pa ito Ngayon, lumabas itong binabanggit ko kanina sa'yo na nasa page 2 ng isang malapad na dyaryo, Great Legal Minds, sabi niyan ganun. Agree. At malamang may nagbayad pa niyan kasi kung IBP na naman ang nakalagay ron Hindi, advertorial Natural, may bayad, bayad yan. talaga po Hindi yan. Sapagkat, one page yun full page Ngayon, ito kaya ay papayagan ng katulad kong miyembro ng IBP na alam ko naman na hindi sila pwedeng gumawa ng political statement pagkatapos ginastos pa yung pera ng IBP para sa ganon ay isang pahinang ng dyaryo, ng dyaryo ang malapad, babayaran. Kung di ako nagkakamali, hindi bababa sa 150,000 ng isang... mahal din Tama pala po, yan, mahal yan. Lalo na broadsheet. Baka mura pa yun broadsheet ito Ganun pala. Isang buong pahina ginamit nila at pati yung IBP, yung Logo. emblem na nga, yung logo ng IBP nandoon. Ibig sabihin, meron silang pagsang-ayon dito sa ginawa nilang advertisement na ito. Ngayon, anong masasabi nila kaya nito? Ayan, Great Legal Minds agree na yung ginawa daw nung June 3 is valid and binding. Mabigat talaga, So, actually, tama yung binabanggit mo, Kuya Benny. Kapag ka nabasa ng pangkaraniwang, parang ang dating tuloy ba, ang galing kasi mga abogado pala ito sa buong Pilipinas, samahan pala nila. Saka mga leader nila nagsalita. Ganun ang dating sa amin, Sen. Pagkatapos, isang yung palagi nilang nagpapa-interview na ex-justice ng Korte Suprema, gumawa na naman ng sarili niyang opinion na ang basihan ng quorum ay 22 na lang dahil naka-PH si Senator Jinggoy at nagtatago naman si Senator Bato. Ganun ho ba? Ito'y mapanganib na pagbibigay ng opinion na sa aking palagay ay hindi dapat nanggagaling sa isang naturingan pa naman na kung banggitin nila palaging binibigyan, ikinakapit yung titulong Senior Justice. Associate Justice. Associate Justice of the Supreme Court. Kasi pagka gano'n at pinayagan nating tama yung kanyang opinion, pwede namang ipakulong kaming lahat pagkatapos wala ng quorum Di ba? Ganun talaga mangyayari ho doon, Halimbawa, mawawala ng saysay yung sinasabi sa aming rule, sa Senate rules, na para lang mapanatili o may balik ang quorum, merong may coercive power ang Senate Kaya nga merong arrest power So sa mga dito, ibig ba sabihin kung nakadetain yung isa sa amin, hindi pwede siyang ipatawag? Kahit na mga nakadetain na mga katauhan, mga personalidad, na ipapatawag Tsaka nangyari na yan. May mga pangyari na kung ganyan, di ba? Na kahit nakakulong nakatutupad bilang senador, Sen. Hindi kasi nawawala ang pagiging senador niya dahil nakulong siya. Saan niya ibabata yung opinion na dahil siya nakakulong lang? Bakit? Nakakulong lang, ibig ba sabihin, sinabi mo, guilty na yan? Hindi ho. Wala pa namang, hindi pa nag-umpisa yung trial. Beyond reasonable doubt. Ngayon, ang talagang doktrina na inuulit-ulit natin ay kapag wala ang senador sa ating bansa, doon lamang outside siya ng coercive jurisdiction or power ng Senado. Pero pag nandito, nakakulong man o hindi makita,
Ay, hindi pa siya nawawalan ng ano. Ang sinasabi niya kasi sa Section 5 kanya ng plunder law, nagkakaroon kanya ng parang yung preventive suspension. Opo. Ayan, ano. At saka naman doon sa isang provision ng charter ng ombudsman, nagkakaroon din ng parang preventive suspension. Inaakala niya nang dahil doon, nai-strip na yung tao ng kanyang status bilang senador ng ating bansa. Para sa ganon, yung basis ng quorum, mag-iba din. Mapanganib yung mga ganong klaseng pagbibigay ng opinion. No? At ang matindi niya, sir, sumisitas pa po kasi ng mga naunang pagpapasa ng korte. Ano ha? Tapos, siyempre, yung mga tao na wala namang background sa legal, kapag ka narinig yun, sapagkat may taguri, no? Ganito ang ganito ang posisyon, ito ang nire-represent niyan, mapanganib talaga, Sen, kasi ang dating sa tao nun, kapag ka siya nagsalita, otoridad siya. Yun ang totoo, yun ang dapat nating tanggapin. Pero, ang nangyayari nga, disputable, debatable itong mga isyong ito, at dapat mapiho talaga natin ng ating mga kababayan, sino ang nasa katotohanan, Sen? Ganun nga eh. Especially sa mga taong masa na ang kaalaman pagdating sa batas ay hindi naman natin masasabing Limitado. wala, Oo. pero limitado. Well, iba po yung basa sa ganitong mga lumalabas sa pahayag at yung mga nakikita nila sa internet, of course. Oo. Di ba? So, paano ano magandang gawin natin para maiparating sa tao yung tunay talaga na nangyayari? Dahil naguguluhan na ho talaga yung tao eh. At Ayan. ito'y pangamba ang idinudulot sa kanila. Hindi lang pangamba, higit pa roon dahil Opo. kapag nalito ang tao, hindi nila malaman kung alin ang kanilang pakikinggan. Alin ba talaga yung tunay na interpretasyon dito? Kapag naguluhan ang tao at hindi niya na mapaniwalaan kung sino yung tama, mahirap yun. Opo naman. So, hindi niya malaman, ay, sino talaga susundin namin dito? Gusto sumunod ng tao kung sino yung nagsasabi ng totoo, pero ang dami naman yung nagsasabi ng pamali at pinipilit na baluktutin kung ano yung tama. Halimbawa, kapag sinunod natin yung sinasabi niya, Opo. di halimbawa, naipakulong lahat ang mga gaya ng gusto nilang gawin ngayon. Di na-dissolve ang Senate. Ganun ba yun? Technically, Nang dahil doon sa opinion na yun, na kapag nakakulong ka na, Wala ka hindi ka na, na miyembro. Oho. So, pati yung constitution ngayon hindi na pwedeng sundan kasi sinasabi na sa Ligang Batas, majority Oho. of all its members. Kung tatanggapin natin So, yung kanilang buburahin mo ngayon yung panggagalingan kung paano mo kukwentahin yung quorum at saka yung majority. Dahil nakakulong lang yung dalawa o tatlo. Well, tama kayo dyan, Sen. At ngayon, kapag binalikan natin yung nangyayari ngayon sa Senado, nagpatawag kayo ng pagdinig noong nakaraan. Nagpatawag din ngayon. Kaya, nalilito tuloy kami. Sino ba talaga ang legal? Kasi sabi na siya, legal kami. Magkakaroon ng kalituhan talaga dyan. Pero makikita mo na lang dyan kung sino ang pinakikinggan na lang ng tao ngayon. Yun na lang po ang lilitaw din. bentahan. Tingnan mo na Yun. lang. Tingnan mo yung ginawa nila kanina. Ang sabi nila ay yun ay pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Opo. Ang totoo niyan, yung lahat ng mga gagamiting materyales na siya yung magiging basis ng pagdinig na yon, sinitas nila. Opo. Magmula doon sa mga naunang mga pangyayari at saka yung mga iba't iba pang mga privileged speeches na patungkol doon sa malaganap at may skandalong flood control projects. Yun ang naging referensya ng pagdinig kanina at nagpalabas sila ng notice pati yung 18 Marines ay kanilang inimbita. Pero ang nangyari, bigla na naman silang kumorba o biglang nagkambyo. Opo. Hindi naman daw hindi naman hearing, Oho. kung hindi parang consultative meeting. Makikita mo naman dito kung sino ang consistent from the beginning. Oho. Sinasabi na namin, yung hindi ninyo pagkakaroon ng quorum, kayo din naman ay alanganin eh. Hanggang doon lamang sa pagnonominate nung akala nila kapag ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Oho. Kung
kung yun ay na-elect mo na, Opo. sinong pipigil sa'yo para i-elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun eh. Oo, yun ang... Kasi, di ba, nung isang araw ay pinapaliwanag natin dito, sa tuntunin namin, at saka sa saligang batas, pag binasi mo yun, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat ma-elect Dumaan, opo. sa pamamagitan ng majority Opo, of all its majority. members. Oho. Senate President, President pro tempore, Secretary, saka Sergeant at saka Arms. Sergeant at Arms. Opo. Yung 3 inelect mo, Oho. ba't yung Senate President Oho. ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila din kinuha lahat, yung 4. Ano? Hindi ba? Oho. Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin kasi nalilito nga ang taong bayan kasi gamit ng sitas dito, sitas dito. Yun po, Sen. Oo. Pero lohika na lang ang gamitin natin. Oho. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing Opo. with one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Bakit hindi nyo pa inelect? Kuya Ben, ang tingin mo ron? Naging naging de facto nga raw yung president. Di ba? Nung una, binoto nila Senate President pro tempore. Oo. So, assuming... Apat yun eh. Alam nila na dapat ang elect nila, 4 na opisyal ng Senado. Yung Assuming okay na yun. sa organisasyon kasi, hindi ka makakapag-organize hanggat hindi mo inelect yung 4. Napupunan yung 4 na yun. Opo. So, Hindi, bakit hindi nila inelect na rin pati yung Senate President? Kaya nga. Kung legal na rin nung mayorya sila. Oh, Yun nga hindi, ang tanong hindi naman nila siguro aaminin na hindi legal yung pagkaka-elect na sergeant at Kaya arms. natural, paninindigan po Oh, yun. paninindigan nila yung pagkaka-elect ng secretary. Opo. Lalo naman nilang paninindigan yung pagkakahirang ng President pro tempore. Opo. Eh yung isa, ba't di mo pa inelect? Eh tama naman pala lahat ng direksyon ninyo. Oho. Ito yung kaya ganito natin pinapaliwanag. Para sa ngayon, yung taong bayan, yung lohika, yun na lang kanya sundan. Yun, opo. Oh, pangalawa, bakit nila pinagre-resign si Senate President Alan Cayetano kung hindi nila kinikilala na siya pa ang president? Oo. Ang pinakamabuti daw yung gawin ni Alan ay mag-resign Kaya na lamang bilang Oo. Senate President. Kaya Opo. ibig sabihin, alam nila na Senate President pa si Alan Cayetano. Oo. Kaya nga nila pinagre-resign eh. Oho. So ang ginagamit na lang natin dito, lohika, Yes. dahil nagawa nilang linlangin at dayain ng maraming tao dahil nagsama-sama sila na kumo sila yung mga dekano ng mga law schools. Kahit papaano nga, meron silang Napapaniwala. napapaniwala at Totoo. naiimpluwensya. Hindi ba? Oho. At lalo ngayon, Sen, sa makabagong teknolohiya, sa pamamagitan ng social media, paulit-ulit, hina-hype. Ano kaya, Ben? Yung tawag ba yun? Pag-hype, ano? Ang ginagawa ron, boosting. Boosting, binuboost nila yung ganong opinion para mas makarating sa mas maraming tao, Sen, ano ha? Ganun po. At nabanggit nyo lang pala kanina, ang tawag daw po ngayon, doon sa ginawa nila, ay ano na lang daw, ano daw tawag doon? Isa na lamang daw pong pagpupulong at orientation. Consultative meeting. Yon, consultative meeting at isa daw pong organizational briefing. Hindi na po BRC investigation pala ang nangyari na yon. Mamaya, pag-usapan natin ang nakalulungkot na pahayag ng mga senador at ito'y sinusugan pa ng mismong tagapagsalita ng AFP at ng Philippine Marines na para bagang minamaliit nila, binababa ng husto ito hong 18 dating sundalo. Yan. Mamaya po, balikan natin yan, ha? Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sasakyang pandagat? May paalaala po ang PPA, panoorin po natin ito. Malakas na lindol yung manig sa Mindanao, 17 estudyante, isinugod po sa ospital sa Kidapawan City National High School. Ibabalita po yan ni Clivine Kitel Delegencia. Clivine, magandang hapon. Magandang hapon po sa mga nakikinig, sa Dante, sa Jen at Kuya Benny. Narito po ang balita. Malakas na lindol na magnitude 7.8 ang yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao nitong umaga ng Hunyo 8, 2026, kasabay ng unang araw ng pasukan. Dahil dito agad na nagsagawa ng evacuation ang mga paaralan kabilang na ang Kidapawan City National High School. Sa paunang ulat, 17 estudyante ang isunugo sa ospital matapos ang nakaraang
nakaranas ng anxiety attack at matinding takot dulot ng pagyanig. Ligtas naman ang lahat ng mga mag-aral at kawani ng paaralan at agad na nagbigay ng paunang lunas. Personal na nagtungo sa Kidapawan City Mayor Jose Paulo Evangelista upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at guro at ipinag-utos ang inspeksyon sa mga pasilidad. Samantala, sa isang video na kuha mula sa ika-4 na palapag sa CIT o South East Asian Institute of Technology sa Topi, South Cotabato, makikita ang mga estudyante na agad na lumabas sa gusali bilang bahagi ng kanilang safety response. Patuloy ang assessment ng mga autoridad habang naka-alerto naman ang publiko sa posibleng aftershocks. Mula dito sa Kidapawan City, North Cotabato, ako si Clevin De La Hancia para sa Saganang Mamamayan. Kelvin, wala namang naiulat na namatay dyan sa lugar na yun, sa Kidapawan? Dito po sa amin po sa Kidapawan City po is wala pong naulat na namatay po at napinsala. Mayroon bang mga gumuhong gusali dyan? Wala naman. Wala naman pong gusaling na gumuho dito sa amin po. Pero meron pong mga aftershocks po na nararamdaman po, pero padahan-dahan na lang naman po at okay lang naman po kami dito. Ayan, sige. Mag-follow up ka, report ka, Clivin. Ano, ha? Salamat, magandang hapon. Mula po yan sa Kidapawan City. Isa pa po, niyanig ng lindol ang unang araw ng klase sa Cagayan de Oro. Klase daw po sa kindergarten at elementary sa pampublikong paralan, suspendido na. Heidi Roa magbabalita. Heidi? Heidi Roa? Balikan natin si Heidi Roa, no, ha? Sen, bago lang tayo lumipat ng paksa, ano ba sinasabi nitong binabanggit ninyo na retired Supreme Court Associate Justice na ito ang lagi niya, ipinamamarali niya siya sa tao eh. Ito nga, kasi nga, ang pinipilit nila dahil nga nawawala si Senator Bato, nagtatago, at yung isa naman ay pansamantalang nakapiit dahil nga sa kasong ipinataw sa kanya, sinasabi niya, automatic yung dalawa naaalis doon sa basis ng determination ng quorum. Okay. Kaya kapag ka sinang-ayunan mo yung kanyang proposition, ang panggagalingan na lang ng quorum, parang ang denominator ni Kuya Benny, 22 na lang. 22 na lang. So kapag ka 22, pwede ng 11 ang quorum. Kung mo 12 yung ginawa nila nung mga magkasama namin, okay na yun, ano sabi araw? niya. Ano sa linggo pala. Hindi ko nga maintindihan po kung bakit ganitong magbigay na ng opinion itong taong ito na siya pa naman nagsasabi sa sarili niya, siya ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Pinakamatalino ata ito. Actually, yan, gusto niyang magpa-appoint sa International Criminal Court eh. Nag-a-apply dito ba ito? Nabalitaan ko lang kasi meron siyang meron siyang idol doon eh. Ang pangalan ng idol niya doon ay parang Justice Jackson. Kaya palagi siyang ganun eh. Palagi siyang nagko-comment sa West Philippine Sea, mga ganyan. Ay, mga baka nga naman makuha ng international news, baka mabasa ng mga taga-ICC. Ito yung kanyang mga pinagbabasihan. Halimbawa, pinagbabasihan yung Section 13 ng Republic Act 3019 na sinasabi, any incumbent public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act or the revised penal code for any offense involving fraud upon government or public funds or property spending in court shall be suspended from office. Yun ang isa sa kanyang pinagbabasihan. Okay, Pagkatapos, sinasite yung Section 5, Republic Act 7080, ito yung plunder law. Any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act in whatever stage or of execution and mode of participation is pending in court shall be suspended from office. So ito opo. Hindi ayaw niyang tanggapin na pagka nasuspended from office, hindi ibig sabihin natatanggal ka na. Nasuspindi ka lang bilang senador pero hindi ka natatanggal na senador. Anong katunayan na tama yung aking interpretasyon? Ito kailangang basahin niya yung kaso ni Severino Paredes Jr. versus Sandigan Bayan, 1995 case ito. Opo. Sinasabi rito, suspension under Section 16, 3, Article 6 of the Constitution
and the rules of the House of Representatives is a penalty. Oho. Whereas suspension under RA 3019 is not a penalty but a preliminary preventive measure. Okay. Opo. So dinistinggi niya rito yung penalty at saka yung preventive measure, no? Ngayon, kapag binasa mo pa yung Albino versus Comelec 2009, ito ang sinasabi. An official under preventive suspension is barred from performing the function of his office and does not receive salary in the meanwhile, but does not vacate and lose title to his office. Opo. Such temporary incapacity does not interrupt an elective official's term of office. Ibig sabihin, senador pa rin siya, Kuya Benny. Tuloy lang. Kaya lang para lang bakliin, no? Para lamang linlangin na naman ng mga tao, dayain. Oho. Dahil nga kinakailangan niya bigyan ng legal support kahit na mali na eh. Kahit na 12, pipilitin nilang ganun eh. Eh naka-PET nga yung isa eh. Oo nga, suspended lang ang kanyang, ang kanyang right para ma-exercise niya yung kanyang mandato. Opo. Pero hindi ibig sabihin nito, tinatanggal mo yung kanyang status bilang isang senador ng bansa. Oho. Sa kaya ang basis, 24 pa rin. Huwag ninyong ipipilit yun. Nananatili siyang senador. Nananatili yung 24. Ngayon, kung halimbawa, nilalayo ng mga pangyayari, nahuli si Senator Bato. Ayan, opo. Alam mo naman, Kuya Benny, kapag nahuli ba si Senator Bato, saan siya dadalhin? Sa dahig. Dahig Yan, na yan. nakita mo naman. Diretso. Ngayon, yung pagka-dehig, malayo na sa bansa natin. Oo, nasa labas na ng Wala nang jurisdiction. Wala na jurisdiction. Kaya yung tinatawag na coercive power ng o coercive Senado. jurisdiction ng Senado, napuputol na yun. nawawala sa kanya. O di 23. Opo. O pwede na yung 12. Yan ang gusto nilang panindigan. Oho. Yan ang gusto nilang panindigan. Ayaw nilang maghintay. Alam ko naman, makukuha naman nila nito, Jen. Eh. Ha? Ganun ho ba? Sa malaot madali, Pwede po, wag. makukuha naman nila ito eh. Pero sana man lang, daanan naman nila, kumbaga sa nanliligaw, Kuya Benny. Oho. Ikaw pa, Kuya Benny, kasi maganda ka lalaki. Ay, oo. Si Kuya Benny po nililigawan. Sa dami ng nililigawan mo, at minsan ikaw ang nililigawan. Oo. Dadaanin mo naman sa magandang pakikiusap. Oo naman. Ang totoo niyan, hindi lang yung dalagang nililigawan mo ang pinakikisamahan mo ng mabuti. Pati mga parientes niya, Kamag-anak, kamag-anak, pamilya. Oo naman po. At sabi nga, Ultimo kasambahay nga eh. si Kuya Benny, di ko makalimutan yung salita niyan. You have to put your best foot forward. Wow. Tirada niyan ganyan. Tama naman yan eh. Oho. Paano mo masusungkit naman yung babaeng Yung kanyang matamis na oo. nilulunggati mo? Ang lalim nito eh. Kumbaga Yan ang salita niya kasi. babrasuhin mo. Babrasuhin mo ba? Ay, hindi pwede ho. Di kausapin mo yung mga miyembro. Mapaniwala mo silang lahat. Oho. Hindi yung ganito na brasuhan naman. Kaya ang banggit namin, power grab naman. Huwag naman ganon. Wag shortcut. Huwag shortcut. Huwag mong i-abbreviate. Ipipilit mo yung 12. Sino maniniwala sa'yo kung hindi yun lamang gusto mandaya? Pero Magsamantala, sa kasalukuyang nagaganap ngayon sa Senado, ano pa ho kaya ay nakikita natin na sinasabi na ang huling maaring hantungan nito yung Korte Suprema na, no? Yung grupo po ng Cayetano wala po bang Hindi, ang hakbang na ganon? nagsuggest ng Korte Suprema yung dating presidente ng Senado, yung kaibigan ni Jen. Sino po yan? Yung kaibigan mo taga Iloilo. Si Franklin Drilon. Kagit niya. Kasi manwa ko yan mo. Di ba? Opo, kababayan ko yan. Opo. Baligtad eh. Nag-power grab kayo, alam mo namang illegal ang ginawa mo. Okay? Si Alan Cayetano, wala siyang dapat gawin eh. Kasi siya yung legal eh. Oho. Legal eh. Bakit si Alan Cayetano ang pupunta sa Korte Suprema? Kayo pupunta sa Korte Suprema, patunayan ninyo Na sila ang totoo. na ang ginawa nyo ay totoo. Alan Cayetano doesn't have to do anything. Oho. Kasi nananatili siya doon sa paniwala at doon sa aming pinagsama-samang paninindigan, ikaw pa rin ang Senate President. Unang-una,
Hindi nga sila nakapag-elect ng Senate President eh. Kaya kanina balik-balikan natin. Oho. Nagawa nyo nang i-elect yung tatlo eh. Pro tempore, secretary, tsaka sergeant at arms. Kung inaakala ninyo na yung ginawa nyong pag-elect sa Secretary, Sergeant at Arms, at saka President pro tempore ay talagang valid na valid, kagaya ng sinasabi ng inyong tagapanalig Oho. na napakaraming mga dekano ng lahat ng mga law schools. Opo. Ba't hindi nyo nagawang i-elect yung Senate President? Oo nga. At ngayon, gumawa pa kayo ng isang kamalian na yung President pro tempore, ginawa ninyong acting President. Senate President. Oo. Gaano ang mga Pilipino, Kuya Benny, maniwala ka sa akin, nakakapag-analyze yan. Oo. Yung logic na lamang po, yung lohika na lang, ang sundan po ninyo, hindi po kayo mamamali dyan. At ngayon, pinipilit po nila na mag-resign. Aha. Isipin mo, dati kang Senate President. Dalawa yata o tatlong naging Senate President. Tatlo, oo. Mag-resign ka na lang, sabi. Oo. Kapag pinagre-resign mo ang isang tao, Kuya Benny, siya pa rin, di ba? Ay, siyempre ho. Ibig sabihin, meron siyang pwesto Meron siyang pwesto. na pagre-resignan. Hindi mo siya pwedeng pag-resign. Kung hindi siya... Kung wala na siya, Kung kung hindi na hindi siya- mo na siya kinikilala. Yan ang lohika po. Yan po yung madali pong isipin yan, mga kababayan. Huwag na po kayong palilin lang doon sa mga nagsasabing sila na po ang pinakamagaling na abogado sa kanila na po yun. Bigay na po ninyo sa kanila yun. Oo. Pero nung isang, para kayo naman, kahapon nata, linggo o sabado, naglabas din po ng kanyang official statement si Senadora Loren Legarda na nagsasabing yung pagiging Senate President pro tempore ay hindi rin pwedeng mapalitan kasi kulang. Tama siya. Kulang pa rin po sa numero eh. Tama siya. At saka yung Blue Ribbon, hindi nila nakuha yun. Oho. Kasi nung gumawa nga sila ng aksyon na ganon, Opo. 12 lang sila. Kung 13 sila, sabi ko nga sa'yo, May quorum. may quorum, Oho. yung pagpapalit ng chairman, Kuya Benny, malaya at legal nilang nagawa. Magagawa po nila. Oo. Yun ang dahilan kung bakit naman, yung 3 araw na natitira na yun, ginamit namin yung legislative strategy Oho. na ibinibigay naman ng saligang batas. Kasi Pinapahintulutan pa rin sa laging kung batas pumunta yun, no? kami ng June 1, Opo. tapos na si Alan Cayetano. Oho. Lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Oo. Di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Oho. Pumunta kami June 2. Oho. Patay din. Oo. Di ba? O Oo. June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. labing isa lang. Malaya Oo. at legal nilang mailulugso si Alan Peter. Ayun. Cayetano. Kapag ka Ngayon, kapag nagkagutuhan, talo kayo. nagkaganon, yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Oho. hindi na matutupad kahit kailan. Ayun. Yun ang pinrotect namin, hindi yung sarili namin. Oho. Baka kala nila, yung sarili namin ang pinoproteksyonan namin. Hindi po. Ang pinoproteksyonan namin, yung June 4 po na in-announce namin, na yun po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sapagkat yun po ang magiging daan para sa ganon, yung hinahanap po ninyong katotohanan Ay lumabas. ay lumabas. Opo. Hindi po kami. Alam namin makukuha nila kung gusto nila makuha. Pero kailangan po namin proteksyonan yung June 4. Kaya po hindi kami dumating ng June 1, June 2, June 3. Para lang mapangatawanan po namin na mabuksan po namin yung June 4 na pagdinig sa Blue Ribbon Committee. At naisa katuparan nga. Naisa katuparan naman, kahit na napakahirap ng dinaanan namin. Ang Alam niyo, daming Kuya Benny, kung challenges. paano ang paghihirap na yan. Maging sa online, doon sa Pati- mismong opisina. Pati nga yung Blue Ribbon Committee mismo na siyang backup namin. Oho. Isipin mo naman din na ang Blue Ribbon Committee sa marami ng panahon na nagdaan. Opo. Sinasabi ko nga sa'yo, ito lamang ang committee na talagang meron siyang separate na logo. Opo. Ang loob, Senate lalo of the sa Senado, Philippines, oh. alam niyo merong logo. Yes. Pero ito lamang ang committee. Kasi maraming committee sa sa Senate. Ito lamang ang committee na meron siyang separate na logo, separate from the Senate of the Philippines. Oho. Totoo. Ganun siya kahalaga. Akalain mo wala sila doon? Yung mga tao, sekretariat, wala lahat. Wala. Oho. Naguguluhan nga raw talaga yung mga empleyado. At nagsalita na rin Oo, nga yung nagpalabas sila ng official statement. official Isang statement. araw, oo. Oo, ang mga empleyado ng Senado. Pero ang dinig po namin, nagkaroon daw po ng pagpupulong kanina sa pagitan ng Gatchalian Black tsaka yung mga empleyado. Paano naman ho yung katayuan ng
Cayetano Black dito sa pagmi-meeting na ito ng mga empleyado? Nag-uusap sila, di ba? Opo. Hindi pa natin alam kung anong pinag-usapan nila. So, yung pag-uusap naman po ngayon, hinihintay naman natin yung resulta ng pag-uusap. Basta tangalan ko, sa susunod na Webes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron pong bago. Bakit? Hindi naman, kami ang legal eh. Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon. Sa Webes, Kakaroon na naman ng Ang alam hearing. ko, dahil nag-uusap-usap sila, hindi nga lang ako nakarating dahil Opo. nga dito ako nagpunta. programa tayo. Oo. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas sila ng notice sa araw na to sapagkat 3 days eh. matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Webes. Oho. So, meron na po kayong idea kung sino-sino ang padadala ng mga notices, Sen? Meron na. Ganun po. Ipupus yun ba yung kaya, no? Kasi di ba nung nakaraan ay inimbitahan dapat si dating Speaker Martin pero hindi dumalo. Kaya ipupus pa rin namin yun Pupus kasi pa rin. mali yung sagot ng House of Representatives. Opo. Yung mga representante po ng Ombudsman, DOJ, etc. Nagtataka nga ako bakit pagka sila ang pinatawag mo, ayaw Ayun na po, nilang nandun pumunta, di ba? Oho. Pagka sila ang tumawag, yung illegal, pumupunta sila. At teka lang, ano pala nabalitaan nyo? Kasi kanina po, pumunta naman yung 18 dating sundalo. Di ba, nung nagkaroon ng... So, itanong mo sa reporters natin kasi wala naman ako doon eh. Oo nga pala, mamaya, pag-report din natin si Maro. Ano ba nangyari? Kasi yung 18 dating sundalo po, pumunta naman doon eh. Pero akala namin, tatanungin. Mukhang hindi naman natin nakita ron sa hearing. Oo, hindi sila nakarating doon sa hearing. Pero nag-adjourn ng maaga sapagkat... Ano bang oras nag-adjourn? Anong oras ba? Mga alas 10, alas 11? Alam nila mga kasi ganun. umaabot naman yun ng alas 2 ng hapon eh. Hanggang maghapon po yung usually ang Nung hearing. kami, umabot kami yata, mag-aalas 3 na eh. Opo, magsisimula nitong programa to nung natapos po kayo eh. Kaya nga. Oho. Pero ang ibig ko sabihin, akala ko pa na hinahamon nila yung 18 dating sundalo. Humarap kayo. Nagpunta. Oho. Kaya lang, ang balita ko, mukhang ayaw nila nilang papasukin sa session hall Aba. at sila na yung mismong nag-adjourn ng meeting. Oho, kasi daw yung maagang pag-adjourn ay nakakuha po sila ng magandang kadahilanan kasi tututukan daw po ng mga sangay ng ating pamahalaan ng nangyaring lindol doon po sa Mindanao, Sen. Ay, nako. Ay, teka lang, ito, aywan ko lang kung ano masasabi nyo rito. Matindi itong babala ni NBI Director Melvin Matibag, maharap daw po sa kaso ang mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noon pong June 4. Na sinagawa po ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kayo protektado ng parliamentary immunity. Lahat ng sinabi doon, tulad daw po ng mga pag-atake, kabilang na ang mga akusasyon, maraming mga akusasyon, para kasuhan ng libel o kanang slander. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority at paglabag sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees, Sen. Baka sinasabi niya yung mga illegal na nag-reorganize, di ba? Opo. Kasi 12 lang sila eh. Yun ang usurpation of authority. Ayun. Di ba? Kasi ang kinukod niya yung June 4, Sen eh. Baka nagkamali siya ng date. Tandaan niya, Opo. abogado pa naman siya, patunayan niya na yung 12 ay legal ang kanilang ginawa. Yun ang maliwanag na usurpation of authority. Yeah. May sentimiento kasi, Sen, yung 18 dating sundalo. Ako lagi ko sinasabing dating sundalo kasi nililinaw pala ito ni Attorney Levy Baligod na yung 16 doon ay tauhan ng Marines pero meron natang 2 o bilang na hindi dating sundalo. Sabihin mo na lang na ex-soldiers. Yan, opo. 18 dating sundalo. Pero ngayon po, iba tinatawag na 18 kargador, 18 bodyguard, 18 tagabuhat ng maleta, At pagkatapos, ito po ay sinang-ayunan pa ng mga tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng ating bansa, AFP, at saka ng Philippine Marines. Hindi, mali ka doon. Opo. Ang nagpasimula ng initiative para hindi sila kilalanin na ex-Marines o Opo. ex-soldiers ay yung mismong Armed Forces of the Philippines. Ang AFP po mismo. Nabasa ko sa dyaryo eh. Oho.
ang kanilang panawagan ay ipinadala sa mainstream media. Okay. Opo. So, ngayon, kaya Huwag ka makikita tawagin mo, ganun. Oho. basahin mo lahat ang mga column sa sa mga dyaryo ngayon. Opo. Nang dahil sa pakiusap na 'yon, ay hindi na nila tinatawag na ex-marines or ex-soldiers. Opo. Kung hindi, tinatawag silang... ngayon, makikita mo. Ex-bodyguards na. May Ang nakalagay. laki niya ng tawag. Mga bodyguards, bagmen, Opo. Maleta man. Kargador, maleta Kargador. man. Opo. sa mga kapatid, ang media, ito wala tayong inaakusan dito kasi basahin ninyo yung dyaryo ngayon. Opo. Ipinadala ang pakiusap sa media mismo. Opo. Yun pala Sa mga napakita sa kapatid, TV. yung media Oh. ay tinanggap niya yung pakiusap. Siyempre po, yun ang report. Ngayon, Ano? ang medyo mabigat ngayon dito, yung pagtawag sa kanila, parang may pag-aaglahi na eh. Kanina narinig ko sa mismo, dun sa kanilang illegal na hearing, tinawag silang kargador. Yan, opo. Oh. Kuya Ben, halimbawa ikaw ay isang dating public teacher na malakas ka pa naman at makakapaghanap buhay ka pa. Pinili mo halimbawa na sa pagiging private mo na, hindi ka na public school teacher. Nag-tutor siya halimbawa, no? Nag-tutor ka Yan, halimbawa. oh. Pero hindi ka na public school teacher. Hindi, kahit hindi tutor, halimbawa, naging ahente ka ng insurance. So, Ayan, kung opo. ano man. Sapagat may kakayahan pa naman eh. Ngayon, halimbawa, yung insurance mo, halimbawa, nalagay sa isang hindi magandang pagsiservisyo. Oho. Nakasangkot ka ron. So, yung bang pagiging teacher niya, nakasama lang naman, wala naman siyang kasalanan. Yung may kasalanan siguro, yung kanyang pinagsisilbihan. Opo. Katulad nitong mga, ako sinasabi kong ex-soldiers. Dahil sundalo naman sila, nagalay ng buhay nila. Oho. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse, yung pinagdideliveran nila ng maleta, hindi man lang nila, Hindi kinundi na. walang pagkukondena. Opo. Oh. Takot na takot silang kondenahin yun. Samantalang ang mga maleta, sinasabi na nga ng mga taong ito, ay dinala doon sa mga bahay na yon. Oho. At mga iba pang mga pasilid na pag-aari nila. Oho. Wala ka man lang nakita, nung nag-hearing kami noong June 4, ang tanging pinakita nila kinabukasan, Kuya Benny, ay yung litrato na nandun sila sa session hall. Oho. Kahit isang salita na sinabi ng mga 18 na mga ex-soldiers, hindi na print sa dyaryo. Oho. Ang tanging contribution lang ay yung litrato. Nandun nga sila sa banner. Photo Pero litrato release. lang. Ang tawag doon, Kuya Ben, yung photo release, eh, no? Photo release na lang. Photo release. Photos. Photo ops. Oh. So, may photo release sa Kuya Benny. Jen. Pero yung pinagsasabi nila doon, kahit isa, walang na-print. Walang storyang nabasa lumabas. ang mga tao. Ngayon, inaaglahi sila ngayon, para bang naging masama sila. Samantalang, hindi naman nila alam na gano'n ang magiging kahantungan ng kanilang trabaho. Hindi nila pinili ng gano'n. Ang akala nila, bodyguard o kung ano man ang gusto sabihin, gwardiya. Sapagkat, alam mo, kapag ka ikaw ay member ng army o kahit ng armed forces, mandatorily, nagre-retire ka at 56 eh. Opo. Oh. Mandatory retirement At age po yun. 57, Kuya Benny, pwede ka pa magtrabaho. Ay, malakas pa po yun. Oo. Ngayon, pumili sila ngayon ng pagsisilbihan na kaya naman nila. At palagay ko, nasa kanilang skill naman yung gawain na yun ng Opo. maging bodyguard o kung ano man. Bigay proteksyon. Oh. Bakit inakala ba nila na pagdating ng araw, gagamitin pala sila na silang magdadala ng mali-malitang pera sa kanilang pinaglilingkuran? Oho. Na nung magpasya sila na ito, ibulgar nila, sila pa ngayon ang nalagay At kinukundin na pa ng sa masamang sitwasyon. sitwasyon. Oho. Itong pinagbigyan ng pera, itong pinaglagakan ng mali-malitang pera sa loob ng mahabang panahon, hindi man lang nila pinuntirya. Oo nga, no? Dito mo ngayon makikita, sabi ko nga sa'yo, Oho. paano natin ngayon bibigyan ng magandang pagpapakahulugan o paano natin ipaliliwanag ang totoong nangyayari sa ating bansa? Oho. Kapag ka yung pagtingin mo sa isang pangyayari ay talagang iba ang naratibo. Oho.
Yung nagdadala, ang kinundihan mo, kinundina mo, yung pinagdadalhan mo, hindi man lang nakundina. At saka yung nag-utos. Alin ba yung mas masama ang ginawa kung sakasakali? Yung nautusan lang na magdala, Oho. dahil siguro sa tungkulin nila, kasama na rin doon sa kanilang Trabaho, sa kaya sila obligasyon. sumusweldo. Yes po, o naman. Bakit yung tagadala? Oo. Ba't yung pinagdadalhan At saka yung ng nag-utos. sari-saring pera na ninakaw, na pera ng bayan, wala man lang silang binabanggit. Oo nga, no? Yeah. Sana man lang may nagsabi, mag-umpisa sa House of Representatives. Yung kung sino man ang katagapagsalita ng House of Representatives, pwede po bang wag na nating tawaging honorables ang mga congressmen? Lalong-lalo na po yung nababanggit na dinalhan po ng maleta. Nako, magagalit po yun, Sen. Away yun. Pwede kaya pwede kaya, kapag yung kaya ay ipinakiusap sa media, tatanggapin kaya ng media? Oho. O, bigyan natin, ano yun, tingnan ninyo, balansihin natin. Opo. Balansihin natin. Oho. Tsaka yun, siyempre, hindi pa, magagalit yung mga honorable congressmen natin. Kasi nga, paano ngayon ang standard natin? Ano pa pamantayan natin? Yun, oh. Yung bang nagdala o yung pinagdalhan? No. Ang O mas yung nakagawa. nagdadala. Yun nga, yung nagdadala, Yun ang kinundin eh. ang kinundi na yung nagdadala, yung pinagdalhan, hindi man lang binanggit. Kaya pala, Wala man lang sinabi. Sen, kanina, nang nagsimula, nung na-ambush interview si Attorney Baligod, yun ang kanyang pinahayag, nagsisintimiento daw yung 18 former soldiers sapagkat bakit daw ganon ang pagtawag sa kanila? Masyado niya silang inaaglahi, dinadown. Masama ba niya yung ginawa namin na kami nagbulgar para sa taong bayan na doon sa nalalaman namin? Ayaw Akala pa ko nga ba- sabihin nga na bayani. Oh, yun. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? Yung bang ginawa nila, hindi po ba nasangkot po sa peligrong kanilang buhay? Oho. Masasabi ba nyo na yung ginawa nilang pagbubulgar na yon, yung halos silang lahat ay naging whistleblower, yun ba simpleng gawain po yun? Oho. Hindi ba nalagay sa panganib ang buhay nila at ang buhay ng pamilya nila? Ay, tsak po yun. Pagkatapos pag tinawag mo silang bayani, alang-alang doon sa kanilang sakripisyo na ginawa nila yon dahil gusto nila na maayos nating maisagawa ang isang tapat na pag-iimbestiga para sa ganun mapanagot natin ang lahat ng may kasalanan. Yung ba sa inyo po ay hindi kabayanihan? Oho. Sabi pa naman ng mga sundalo doon nagtrabaho lang kami, gusto namin ng marangal na hanap buhay Tapos nung ganito pala inutusan kami na inutusan masama pa pala. Kaya nga hindi Ang rin ginawa nila nakaya Hindi na rin nila nakaya Oho. Mabigat po yung pangyayaring ito. Pagkatapos sasabihin pa sila na binigyan lang sila Oo. ng ganitong kalaking pera. Nanggaling mismo sa NBI director. Ayun na nga po, oo. O sige, palagay natin. Palagay lang ito, Jen. Opo. Pinagbibigyan daw ng tigli 5 milyon Opo, yung isang 18 sundalo. ex-soldiers. Oho. Ito, lohika na naman ito, mga kababayan. Kailangan mabilis po kayo. Lohika lang ito. Oho. Yun po bang 5 milyon hindi kayang tapatan ng higit sa 10 beses ng mga pinagdalhan ng maleta? Kakayanin ba kaya bang talunin ni Mike Defensor kung ang pag-uusapan lang ay, sige. Halimbawa, sabi ni Mike, bibigyan ko kayo ng tigli 5 milyon. Gumawa kayo ng Ng statement. ng statement. Opo. Yung nabanggit na mga statement, wala ba silang kakayahan na mag-offer din ng 10 higit o higit pa? Mas higit pa. Kaya-kayang ibigay ho Dahil nun. sa dami ng maleta. Lohika lang, lohika. Oho. Wag na po nating ibase sa mga sitas ng mga kung ano-ano, mga jurisprudence, mga kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema. Lohika lang. Oho. Hindi nila kayang tapatan yon, yung maleta na yon. Nako. Oho. Higit pa doon ang kaya nilang gawin. Kaya Sen, no? nga Oho. Nako. At saka, Kawawa naman sila kaya natin binabanggit ito. Sa aking palagay, nagkusa sila, dala na rin siguro ng kanilang kagustuhan na ibawi ang taong bayan. Naisip din nila masasapanganib sila. Kagaya ngayon, itong kalagayan nila ngayon, maaari silang makulong lahat na kung ano yung ginawa kay Gutesa. Totoo po. Yun din ang gagawin. May president na ito Oho. Pero kahit ganun, nasasalamin nila na malalagay sila sa katakot-takot na problemang legal at kung iba ay pananakot at lahat na. Pero nagpasya pa rin na gawin nila ito Oho. Pagkatapos, makikiusap ang armed forces, huwag nyo nang tawagin na ex-marines. Mabigat yun, ano? Di ba? Oho.
Dapat nga, pinurteksyon. O kaya naman, ang ako statement doon, Kuya Benny, no, Sen, yung mga kababayan natin dyan, huwag yun ang kuning bodyguard. Diba? Siguro, yung mga dating sundalo, kung gusto talaga nila. Diba? Pero ang ibig ko lang sabihin, para bumalanse naman, dahil sa lohik ang pinag-uusapan natin, yung nagdadala, ayaw na nilang ipatawag ng ganon. Opo. Paano yung pinagdalhan? Honorable po yun. Hindi ba mas masahol yung mga yon? Yun na nga, yun na nga. Bakit walang man lang magkusa naman? Doon sa ahensyang kinabibilangan naman itong mga pinagdalhan na ito. Alam naman ninyo kung sino-sino kayo. Bakit nagpapatawag pa kayo ng ganyan? Di ba pwede palitan na rin yun, Kuya Benny? Pero ang sa atin, ang benefit of the doubt natin dito, no? Ayaw nila ipatawag na dating sundalo, dating marinito, para lang maiwasan na kumulo. Nakumulo yung dugo ng ating mga kasundaluhan. Dahil nga naman Makati sa pandinig nila na dating Marines involved sa ganyan at dating Marines yung nagdi-deliver pa ng pera. Di ba? So, of course, protection din yan para sa seguridad ng bansa na wag natin babanggitin yung Marines. Wag. Ano na lang. Pero hindi natin may tatalikod hindi mo maitatatwa na talagang dating sundalo yan. Kaya Dating nga, Marine yan. Bakit mo itatatwa yun? Lalo na nagpasya nga sila na magsakripisyo kahit alam nilang malalagay sila sa alanganin dyan. Yung nangyari kay Gutesa, higit pa dyan ang mangyayari sa kanila. Pero nagpasya pa rin sila. Alang-alang sa kagustuhan nila na maayos natin ang problemang ito. Na ito naman ang talagang inaharangan. At dapat nila talagang harangan siguro dahil ayaw nila talagang makita at makilala kung sino-sino sila. Nako. Sen, bago lang ho tayo magtapos, ihapahayag ko lang ito, may kinalaman po sa nangyaring lindol. Ipinag-utos na po ng Pangulong Bongbong Marcos ang suspension sa lahat ng klase, sa antas ng mga lugar, sa lahat ng antas sa mga lugar ng Mindanao na apektado po ng lindol. Sa inilabas na pahayag, until further notice, ang suspension po ng klase dahil kailangan masiguro muna ang kaligtasan po ng mga estudyante. Pinakikilos na rin po ng mga ahensya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Una po, Office of Civil Defense and DRRMC, nakikipagtulungan po sila sa Disaster Response Unit. Ang DSWD, pinatitiyak na po nakapreposition ang mga relief goods. Naka-standby na rin daw po ang DPWS para ma-assess ang pinsala ng kalsada, tulay at iba pang mga critical infrastruktura. At hindi rin naman sila, handa rin naman sila sa mga clearing operation ng kalsada para po sa rescue at relief operation. Sa Kamara de Representante po naman, mga kababayan, meron pong panawagan si Speaker Bo GD ng pagbabantay sa agarang pagkilos po ng kasunod sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig po sa mga baybaying lalawigan ng Sarangani. Ipinahayag po ang pag-aalala para sa mga komunidad at payo po na mahigpit na sundin ng utos ng paglilikas mga abiso ng mga ahensya ng pamahalaan. At babala po naman ng PHIVOLCS na ang tsunami wave na lalagpas daw po ng 1 metro. Pero ito ho naman ay mukhang wala na po. No? Binabanggit po ni Speaker Bo GD ang naging aksyon ng gobyerno sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan na mag-mobilize na po tumugon sa sitwasyon. At nagpapasalamat din po siya sa Pangulong Bongbong, sinaukulang ahensya ng pamahalaan na agad pong kumilos. Tinitiyak po apektadong komunidad na handa ang Kamara de Representante tumulong sa pagsasagawa po ng mga emergency relief operation. Ayun po ang mga ilan po ang mga abiso. Ito pa po, inactivate na rin po ang Disaster Response Protocol para po sa mga apektadong lugar ng General Santos City at mga karatig na lalawigan. Ito daw po ay matapos ay pag-utos ang agad na pagtugon ng lahat ng ahensya ng gobyerno sa nangyari pong paglindol. Ayan. Okay na tayo. Happy birthday muna sa araw na ito.